O dakilang mapagpalang mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Presokristo na pinagbubuka ng mga biyaya sa punong dalanan ng taong nilangsan, aming minamahal ginagana ng Pastor Evangelista, William Eden, and Papa O God, minsan pa kami nagpupunin kapasalamat sa bawat yugto na aming banal na pinagparti ng isan, sa iyong patuloy na pagkilos, pagpadama ng matang sa presensya, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na O Diyos, hallelujah. Sabalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumaba, Himi ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkukulang pagkakasala, pagsalansan sa banal na kalooban, patawan baw sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang magnaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daloy ang spiritual para sa imbiring kabanaan ng maintindihan, na aming mga iniibig na mga baguhan, mga bisita, matatiyang sa aming live first viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakasan sinasaway ang lahat ng hadlang nagkaaway, damas of hindas at dansan ng belief cast out from us. Hallelujah, and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unat sa lahat. Ang mga nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pinagbubukan ng mga biyaya. And we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Meda, the end time problem of God. We love you so much po, mga pastor. In advance, happy birthday na rin po sa ating minamat ginag na pastor na ginagamit sa kaligtasan. And advance happy birthday po sa ating beloved minister, Willie James Meda Jr. Beloved Post. At pagbati na rin po sa kanilang mga beloved children, grandchildren, whole Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po ng ating mga kapamanggawa, sa lahat ng ating mga iniibig na mga kapatid, mga bisita nito ngayon, maging sa ating mga beloved webcast viewers, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody, praise the Lord. Praise the Lord. Beloved sons of God, from generation to generation, our loving God is putting His spiritual watchman. And in our time, modesty aside, our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Meda is our spiritual watchman, a faithful prophet to all nations. Praise the Lord. Warning them to turn from sin and to accept God's salvation. Today, the church and its ministers, preachers, must witness to all the nation and salvation of our dear Jesus Christ. Mga inibig, sa bawat henerasyon, ang ating dakilang Diyos ay naglalagay po ng kanyang tagapagbantay. At tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpalag sapagkat dito sa bansang ito, ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang matapat na propeta, mga inibig ko, na propeta sa lahat ng bansa, mga inibig, hindi lamang sa ating bansa, sa buong mundo, mga inibig ko. Sa kanyang panalangin, mga inibig ko, ang mga tao po'y makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya sabi dito sa banal na kasulatan from the book of Ezekiel, chapter 3, verses 17 up to 21, kanila man po. Ezekiel 3, 17 hanggang 21. The book of the prophet Ezekiel, chapter 3, from verse 17 up to verse 21. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Verse 20, again, when a righteous man doth turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die. Because thou hast not given him warning, he shall die in his sin,
and his righteousness which he hath done shall not be remembered. But his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if the righteous man, that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned. Also, thou hast delivered thy soul. God bless you po sa Tagalog. Sa Tagalog po, dito po sa Ezekiel Kapitulo 3, versikulos 17 hanggang 21, ito pong sinasabi, Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Kaya pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpunahan siya o nagsalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay, kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humihiwalay sa kanyang kasamaan o kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ang iyong kaluluwa. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katisisuran sa harap niya, siya ay mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan, siya ay mamamatay sa kanyang kasalanan at ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay, kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid upang ang matuwid ay huwag magkasala at siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay sapagkat siya'y nahikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Amen. Praise God. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. God bless you mga kapatid, and God bless His Word. So napakaliwanag po mga inibig ko, ang dakilang Diyos ay nagbibigay ng warning, babala through His mouthpiece o ang kanyang banal na propeta upang ito po'y pakinggan sapagat sa Diyos ito nanggagaling. Ang lahat magsabing, praise the Lord. The watchman who saw destruction coming and did not warn the people would be held responsible for their blood. Oh? Hindi po basta-basta ang tungkulin ng watchman, manimig ko. Laging nagbabantay po sa pagbabalik ng dakilang Diyos, kung kaya andun po lagi ang pag-iingat na nagmumula sa mabait na Diyos ng buhay. Palakpakan po muna ating pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak, pasindak na sa buhay. Everybody, praise the Lord! Katulad po ng ginagawa sa atin ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, ating minamatinagang na pastor, the whole Almeida family, the beloved children, mga inibig ko. Lagi pong nagbabantay para po sa ating mga kaligtasan, laging nanalangin, nag-ayuno upang ang bawat po sa atin ay may harap na walang dungis kapintasan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi basta-basta po ang burden ng isang watchman o tagapagbantay, mga inibig ko. Nasabi nga, likewise, in the kingdom of God, a prophet or preacher who did not warn the lukewarm church of coming judgment will be held responsible for the people's blood. Kaya napakahalaga, mga inibig ko, na meron talagang tagapagbantay upang magbigay po bababala sa church, mga inibig ko, sa lahat ng tao, sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko, upang makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi silang nagbabantay, mga inibig ko. Kaya nga, para po yan sa ating makaligtasan, na nanalangin, nag-aayuno, lagi hindi naglikat ng panalangin ating dearly beloved honorable pastor, mga inibig ko, upang lahat po tayo ay may harap na walang dung sa harapan ng mahal Panginoon, sapagkat, gaya ng aking nasabi, grabe po ang nakasalal sa kanilang mga balikat, mga inibig ko. Na sila po nagbibigay babala. Why? Bakit po? His blood will I require at the watchman hand. Kaya pag hindi po tayo nagpaalala, mga inibig ko, hindi nagpaalala ang tao ng Diyos, mga inibig ko, sisingilin sa kanyang dugo, mga inibig ko. Maging tayo, bilang tayo yung mga lingkod ng ating mahal na Panginoon,
na to a great extent, all believers have the responsibility to witness to the lost and to help fulfill the mission thus given to the church by dearest Jesus. We will have to give an account to God if we refuse to obey Jesus Christ's Great Commission. Lahat po tayo inaatasan dito, mga iniibig ko. Hindi lamang ating minamahal ginagawa ng pastor, ang beloved ministers, beloved preachers, lahat po ng church, lahat tayo ay kinakailangan makisa po rito upang ang mga nangawawala ay mailapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung mga matuwid na lumilis ng landas, mga inibig ko. Pag sila'y pinalahan at hindi sila tumalima, mga inibig ko, sila'y mapapahamak. Subalit iniligtas mo naman ang iyong kaduluwa. Kaya hindi po basta-basta, mga inibig ko, ang katungkulan ng isang watchman, mga inibig ko. And always remember this one thing, God has no pleasure in the death of the wicked. God wants everyone to turn to Him for salvation so that they will not die in their sins. Believers should share God's desire for the repentance of the wicked. So lahat po tayo, pinibig ko, makiisa po tayo dito, pinibig ko. Kaya nga, sa pamamagitan ng ating paghayo, sa pamamagitan ng ating Facebook, sa YouTube, pinibig ko, magagamit po natin yan upang mga tao po ay mabigyan natin ng babala. May sa pangunang dalangin natin tilay-bilap, unang pastor, tutong propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pastor, praise the Lord. Kaya nga ang watchman, lagi po nagbabantay, laging nagpipray, nag-ayuno para sa ating mga kaligtasan. Kaya ang tunay na lingkod ng Diyos ay laging nakapokus po, mga inibig ko. Sa bawat kaluluwa, mga inibig ko, nakasentro laging isipan. Kaya nga ang ating banal gawa hindi nanghinaan na maglunsad na maraming kusada upang mga tao po makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang, mga inibig ko, ang dakil ng Diyos, mga inibig ko, ay sila po ginamit para sa ating makaligtasan at lagi natin alahanin, mga inibig. Ang banal na salita ng Diyos, ito po mismo ang Diyos. Ano po sabi dito sa John chapter 1, verse 1 and 9? Kaya nilaman po. The Gospel in John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 9. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. God bless you. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, talon sa 9. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao, na pumaparito sa sanlibutan. Amen. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. So napakaliwanag, mga inibig ko, na siya ang berbo at ang banal na salita ay siya mismo ang ating dakilang Diyos. Siya ang nagbibigay liwanag sa lahat po ng tao na, lalo na sa mga mananampalataya, mga inibig ko, upang tayo po ay maging ilaw sa libutang ito. Ang Peace Mission sa Taliposulo, huwag natin makakalimutan, na dito po'y ipinahayag ng propeta ng Diyos, ipinangaral ang buong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon with power and anointing. At mismo, yung mga 21 sipadan hostages from Malaysia na dinala doon sa Taliposulo, ito po isang pinalaya ng ating mahal na Panginoon. At maging yung mga Abu Sayyaf, kumbinsido ng banal na salita na dinadala ng propeta ng Diyos, ito'y nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat may kapangyarihan, sapagkat during the military assault, mga inibig ko, pag sila'y binabagsakan na ng mga bomba doon, mga inibig, day and night, nakikita nila, pag inalalangin ating mga pastor, lumalayo yung mga bomba, mga inibig ko. At mismo, si Commander Robot, nung aking makausap sa bikutan na siya nakulong dyan, mga inibig, ang sabi niya, the only solution sa kaguluhan sa Mindanao, hindi sa pamamagitan ng army struggle, kundi sa pamamagitan ng makapangyarihang salita na dinadala ng iyong minamahal iginagaran na pastor. Palakpakan po ating dakilang Diyos sa buhay. Kumbinsido, mga inibig ko, sapagkat walang nagtagumpay na armas doon sa lugar na yan, mga inibig ko.
Kaya ang aming ibig, ang banal salita ng Diyos, na dinadala ng ating dearly beloved honorable pastor na ito'y naging ilaw, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa ibang panig ng mundo, natanyag na ang Diyos ay makapangyarihan Diyos. Yung kanyang banal salita ay makapangyarihan. Palakpakan po ating pinakamamala panahon. Ang Diyos po ay hindi nagkulang through His prophet. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay tunay sa bawat gawa sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Laging nakasentro ang kanyang puso't kaisipan. And we are the modern Israelites sa ating panahon ngayon, mainibig ko. Kaya nga, ang ating dakilang Diyos naglagay din ng katitusuran upang malaman ng malapanong kung sino po talaga yung tapat na naglilingkod sa Kanya at nagtitiwala sa ating pinakamalapanahon, yung mga sumasampalataya sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya ano po sabi dito sa James chapter 1 verses 13 up to 17, mainibig ko? Here in James chapter 1 verses 13 to 16. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil. Neither tempted he any man, but every man is tempted when he is thrown away of his own lust and enticed. Then when lust had conceived it, bring it forth sin, and sin, when it is finished, bring it forth death. Do not err, my beloved brethren. Amen. God bless you po sa Tagalog. Santiago Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 16. Huwag sabihin ng sinuman pagka siya ay tinutokso. Ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi manunukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayon ang kahalayan, kung may paglihi, ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo ang tindagan sa buhay. Praise the Lord. So ang ating mabait na Diyos sa buhay, mga inibig ko, ay nagalagay ng katitusuran upang malaman kung sino po talaga yung nagtatapat at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya sa ating nabasang talata, mga inibig ko, ang dakilang Diyos po ay kailanman ay hindi nanunukso. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Ang diablo, ang kaaway ng Diyos, ang nanggugulo upang ikaw, ako, tayo ay huwag magtapat sa lahat ng bagay. Manggugulong kaaway, minibig ko. Kaya, huwag magpapadala siya ng kanyang mga alipores. Minsan may bubulong-bulong sa iyo, mga inibig ko. Kaya iwasan po natin yung mga bagay na yan, mga inibig, upang hindi po ma-divert yung ating pananampalataya, hindi maalis. Kailangan na tayo po'y makinig lamang sa tinalaga ng Diyos na tagapagbantay ng ating mga kaluluwa. Kaya ang kasalanan po ay ipinaglilihi at tapos ay pinanganganak at magbumuwang ito ng kasalanan. Unti-untiin ka ng kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Hindi mo na mamalayan, nagkakasala ka na pala. Kaya sabi ng Biblia, huwag kang padaya. At magsabing, praise the Lord. Lumayo po tayo sa kasalanan. Sapagkat galing na tayo dati dyan. Tayo po ay nakatanikala sa kasalanan. Subalit ng mapagtasan na dinadala ng propeta ng Diyos. Lahat po tayo nakalagan sa pagkano kasalanan. Kaya huwag mo nang balikan yan. At magsabing, praise the Lord. Kaya nga ang mga bantay, minibig ko, ay mahalaga sa kanilang mga binabantayan. Kahit kung tayo po ay makikinig ng kanilang pangaral, tayo po ay maniligtas. Ano po sabi sa Book of Isaiah 62, 6 and 7? Kaya nilaman po. Here in Isaiah chapter 62 verses 6 up to 7, I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night. Ye that make mention of the Lord, keep no silence, and give him no rest, till he establish and till he make Jerusalem a praise in the earth. God bless you po.
Sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 62, mga versikulong 6 at 7. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga kuta, O Jerusalem. Sila hindi magsisitahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga mapag-alaala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. 7. At huwag ninyong bigyan siya ng kapahingahan hanggang sa siya'y matatag at hanggang sa kanyang gawing kapurihan sa lupa ang Jerusalem. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord! Mga inibig, hindi po nagpapabaya. Mga inibig ko, hindi nagpapahinga. Yung bantay sa kanyang pagbabantay. And modesty aside, mga inibig ko ating dearly beloved honorable pastor. Sa tutuwin na mga inibig ko, nandyan lagi ang kanyang pakikipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mahabang panalangin, pag-aayuno, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ang lahat ng mga anak ng Diyos na naglilingkod sa gawain ito, may inibig ko, at sa mga tatawagin pa ay makalakad ng ayon sa katwiran sa kalooban ng mahal na Panginoon, mananatili sa kanilang pananampalataya, iingatan ang pananampalataya na pinagulog sa atin, may inibig ko. Hindi nagpapahinga ang propeta ng Diyos. Nakita po ng aming dalawang matayan, mga inibig ko. Talagang ang ating minamahal na pastor, halos walang kapaguran sa pagpupuri, pananalangin, mga inibig. Ganun ang kanyang pagbabantay, mga inibig ko. At yan po ang ginagawa ng ating dearly beloved noble parents in the Lord, the beloved children, the Lord made the family. Tayo tinuruan, pinangaralan, minsan tayo itinutuwid kung tayo nagkakamali, mga inibig ko, upang tayo po'y lalong tumatag yung ating pong pananampalataya. Praise the Lord! Kaya hindi po tayo pwedeng magmaktol, magmurmur, mga inibig ko, sapagkat ang ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo pinasa malapit ng panahon, mga inibig ko. We are in the last days, perilous time, redeeming the times, for the days are evil. Kaya may warning ang ating mahal na Panginoon, ang banal na kasulatan, sa mga hindi nakikinig doon sa tagapagbantay ni pinagkaloob ng ating dakilang sumuhan. Ang sabi nga dito sa Acts chapter 3 verse 23, and it shall come to pass that every soul which will not hear the prophet shall be destroyed from among the people. At mangyayari na ang bawat kaluluwa ni hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksin lubos mula sa gitna ng bayan. Kaya yan po ay warning, may inibig ko. Kaya kung anong sinasabi ng propeta ng Diyos, gawin po natin yan sapagkat yan po ay nakakabuti sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ba, praise the Lord! Kaya sa ginamit naman sa ating mga kaligtasan, mga inibig ko, pasalamatan natin mahal na Panginoon sapagkat ang ating beloved honorable pastor, beloved children, mother family na sila ginamit sa ating mga kaligtasan, huwag naman natin kakalimutan sa araw ng linggo, mga inibig ko. Yung mga wala sa katotohanan, nagbibigay nga ng mga best gift, wala naman silang nakukuhang biyaya doon, may inibig ko. Pero tayo dito, lahat tayo, pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibigay natin yung the best gift, mga inibig ko. Amen, praise God. At higit sa lahat, yung magdala tayo ng maraming kaluluwa sa panahon ating mahal na Panginoon. Yan ang gustong regalo lalo ng propeta ng ating pinakamahal na Panginoon. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating dakilang sumuhan na dapat natin gawin upang yung ibinigay sa atin ng watchman na hindi po masasayang yung kanyang pong pagbabantay, pagpupunyagi sa bawat sa ating mga kaligtasan. Ano po sabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9 and Matthew 24, 42 and 46. Kanila man po. The second book of Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but He is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. The book of the Gospel of Matthew, chapter 24, verses 42 and 46. What's therefore, for you know not what hour your Lord doth come. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. God bless you, Pastor God. Sa ikalawang Pedro, kapitulo 3, versikulo 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang sa buhay. Elbaso Persolo! Ito ang pinagagawa ng ating mabait sa buhay na dapat gawin upang hindi po mabalang walang halaga yung pinagkaloob na bantay sa atin. Iban ang pangako ng mahal na Panginoon. Hindi katulad ng tao, pag nangako lagi napapako, minibig ko. Kundi ang sabi dito, lahat ang mga tao po ay mga balik loob, magsipagsisi sa harapan ng ating dagalan sa buhay, sapagkat ang Diyos ay walang kasiyahan sa pakumaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nalalaman kung anong araw paririto ang Panginoon. Kaya na nga kayo magsipaghanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo nalalaman. Hindi po natin alam ang oras ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anytime now. Kaya ating dilibelap ng Pastor, very wise, hindi niya iniisip bukas ang pagbabalik ng Diyos ngayon lagi, ngayong araw nito, para nandun lagi sa matwid na paglilingkod sa mahal na Panginoon upang anytime mabalik ang Diyos, kukuhanin tayo. Huwag mo isipin na sa ibang araw pa ang inibig ko. Anytime nandiyan ang mga sinyals na sinasabi ng balang kasulatan, kagulong, patayin, kaliwat kanan. Third World War is one push button away anytime. Andiyan pa mga nagbabandyang mga lindol, mga bagyong malalakas, mga inibig ko. Kaya mag-ingat po tayo. Ang pag-iingat natin, panghawakan po natin ang ating kaligtasan. Serve the Lord with fear and trembling, fight a good fight of faith. Tayo po'y pinagpara sapagkat may tao ng Diyos, propeta na lagi nagnalangin, nag-aayuno, nagbabantay para po sa ating mga kaligtasan upang tayo po'y magmana ng walanggang, mga inibig ko. Lagi nagbibigay ng warning, babala sa mga lumilihis na landas upang tayo lahat po ay may harap na walang dungis, walang kapintasan, kulubot sa harapan ng ating mahal. Pag nagawa natin yan, ang pangako natin pinakamamahal na Panginoon na kanyang pinangako, buhay na walang hanggang. Last verse, 1 John 2:25. Manda na po mga oit, manunod to. First book of John, chapter 2, verse 25. And this is the promise that He hath promised us, even eternal life. God bless you po. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon pag tayo pinakinig doon sa spiritual watchman na tinalaga ng Diyos sa bawat sa atin, may inibig ko, yung buhay na walang hanggang anytime now. Rapture will take place any moment, may inibig ko. Kaya papaghanda po tayo, maging maingat tayo. Sumunod tayo lagi sa inuutos ng propeta ng Diyos sapagkat ito po ay mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya yung tinalaga ng Diyos na magbibigay sa atin ng babala lagi, may inibig ko. Kaya sundin po natin sapagkat yan po yung nakakabuti. Tayo po lahat ay tumayo, may inibig ko. And we are inviting all you beloved visitors to please come forward. Accept our loving God in your heart. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Yan na lang po sa harapan, may inibig ko. Habang umaawit at mga awit, and praise God, gawin natin panalangin ng awiting ito. At habang aking binibigay pong pagkataon, sa aking beloved ko, preacher, our Joey Mancera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Maraming salamat sa banal na salita ng ating dakilang Diyos. Habang tayo po umaawit, gawin po natin panalangin ang awiting ito. At inaanyahan po natin mula po dyan sa taas, kaliwat kanan, hanggang makarating po sa baba. Sa lahat po ng ating live webcast viewers, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Today is the last day. The Bible tells me you must be ready. Every night and every day, storms and rain, or sunny day. Today, Yes, amen. Hallelujah. Praise the Lord. is the last day. The Bible tells me we must be ready. Every night
as we can hear and see throughout this world. Christ has a promise, death and life, love those faithful people, is the same. Oh, God has promised, yes, that the day will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. Yes, amen. Hallelujah. His last Praise the Lord. Hallelujah. as Hallelujah. we can hear and see throughout this world. Christ has a promise, death and life, and those faithful people remains the same. Oh, Yes, Christ amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. to take His people, those faithful people, and we will leave this world in a time of rapture. We must be ready from day to day. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Mga minamahal, sa awiting ito, ikaw rin ang makakasagot niyan eh. Are you ready? We're in the last days, mga minamahal ko. Maging mga scientists, mga war expert, sinasabi na nila, ito na ang katapusan. Pag magtatapos ang isang bagay, naghahanda tayo, preparation. Yung pinaghahandaan natin hindi dito sa mundong ito. Iiwanan natin ang mundo. Iiwanan natin walang pakinabang ang lahat ng naipon mo sa mundong ito. Ikaw mismo at ako, pag sinabing estranghero, hindi tayo taga rito. Merong inila ng Diyos ang mga mansyon sa langit na kung saan doon ay wala ng kagutom, wala ng kahirapan, doon ay walang hanggang buhay, magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kung paano tayo tinuruan ng tao ng Diyos na magpuri, magpasalamat araw-araw sa bawat yugto ng ating buhay. Sinanay na tayo, mga minamahal ko, dahil doon walang hanggan ang ating pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ang ino-open ng mundong ito ay kapahamakan. Ang Diyos ng saliputan ito ay sinungaling sa lahat. Ikaw ay tutuksoin niya upang manlupaypay, manlamig. Maraming tao ngayon nakatingin sa mundo nating kinagagalawan. Pansamantalang layaw ng laman, ngunit punong-puno ng kasalanan. Maging iba't ibang sektak, denominasyon at relihiyon. Dito sa Jesus Miracle Crusade, inihayag na ng mga biblical scholar, the only faithful church in the whole world, ang Jesus Miracle Crusade. Bakit? Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman.
nagbago ang ating buhay, mga minamahal ko. Ikaw mismo ang magdedeklara, buhay at tapat ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Now is the last days. Time is running out. We're just waiting for that blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo. Binibigyan ng mahabang buhay, kalakasan ng ating dearly beloved pastor. Tanungin mo sa iyong sarili, nasaan kaya ako, Jesus? Kung wala ka, kung wala nagpagal, wala nagayon o mga minamahal ko. Maaaring isa ka sa patay na at nandoon sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit hindi tinagnan ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil malaki ang dakilang pag-ibig niya na dito tunay na gawain. Kaya tunay tayo mga Kristiyano ang nais lang ng ating dearly beloved pastor. Laging maglingkod, dumalo. Huwag pabayaan ang paglilingkod. Bigyan ng kahalagahan. Salvation is the greatest matter of importance. Huwag mong intindihin ang mga bagay sa mundong ito. Unahin mo ang Diyos at talaga namang isusunod niya. Ibibigay niya ang lahat. Kaya pwede mong itiklara, mundo pa lang ay parang nasa langit ka na. Dahil pag naramdaman mo ang presensya ng Diyos, hallelujah, wala kang alalahanin. Kaya sa lahat ng ating live webcast viewers, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran sa mundo, now is the time to unite. Tumingin tayo sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayong tumingin sa kapwa natin. Huwag nating titingnan kung ano makaganapan. Isa lang ang dapat maganap, na sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sisiguraduhin mo lang kasama ka anytime from now. Dahil pag maiwan ka dito sa mundo nating kinagagalawan, masasabi namin, mas mabuti pag hindi ka na ipinanganak. Mas mabuti pag hindi mo makilala ang ating mahal na Panginoon. Ngayon kilala mo na siya 100%. Huwag ka mag-alinlangan. Today is the last days. Mag-aantay na lang tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! We will live with Him someday. Yes, indeed. Hallelujah! We must be ready. Yes, hallelujah! Now and then. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world in a time of rapture. We must be ready from day to day. We must be ready from day to day. We must be ready from day to day. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Lahat po sumigaw ng praise the Lord. Sa lahat po ng ating mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers, pinagpala kayo sa lahat ng pinagpala. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan upang ikaw ay makasiguro ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Una po, kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos.
ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Huwag nang babalikan ang kasalanan. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat, hindi Kanya pababayaan. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung pang-apat po, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, siya ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa patuloy mong paglilingkod. At mga minamahal, magpatuloy lang tayo hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Makakasiguro tayo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sa mga oras na ito, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo po yung muko at pumikit bilang pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. Ganito po ang sabihin niyo. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang makasalanan, nagpapakumbaba at nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na anak mo, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, gawin mo akong tunay na Kristiyano. Sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Amen. Kami po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet. Narito po, pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat kami sa patuloy na pagliligtas mo na marami pang kaluluwa. Narito sila, dakilang Ama. Dalangin po namin, O Diyos, patawarin mo po sila sa kanilang mga kasalanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawing mong tunay na Kristiyano. Bigyan mo mapagpakumbabang puso upang patuloy na maglingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na pastor. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dalawa na po yun na isagawa. Pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Mamaya po, wag po kayong lumisan na hindi na bautismuhan upang makasiguro sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Meron pong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang magtiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Invite po ang lahat ng mga unsaved loved ones, mga kaibigan, kamag-anak po, upang sila man din ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. God bless you po at ay dadako na po sa lahat po ng ating pangangailangan. Prayer for the sick. Akin ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher. Beloved Brother Joey. Praise the Lord. Magkaisa po tayong tumalangin, maminamahal. Hallelujah. Tayo po muna magsisi bago po natin hilingin sa ating dakilang Diyos ang lahat ng ating mga pangailangan. Dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin namin kagalang-galang, Malapastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet, O Lord God, natin po kami sa iyong banal na paanan, Mahal Panginoon. Hallelujah. At humihingi ng kapatawan, O Diyos, sa unang dalangin namin kagalang-galang na Malapastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, sama kami nasumpungan sa iyong pagkakasala, mapagkukulang sa iyo, patawarin mo kami at tulungan mo kami na masunod po namin lahat mong kautusan, Mahal Panginoon, maging handa sa dakilang araw na yan, ay yung pagbabalik, Mahal Panginoon, at maggamit po rin po kami sa napakalawak mong gawain, napakarami pang may dapat iligtas sa mga kaluluwa, gawin kami ilaw at asin sa libutan ito, Mahal Panginoon.
Hallelujah, naalay po namin lubos sa pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Pinagkalubong kami katotoong mga magulang sa iyo. Aming kagalang-galang, mahal Pastor, beloved Mama, dear beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah, upang pangalagaan kami at yakin, mahal na Panginoon, na kami po ay makalakad ng ayon sa iyong banal na kalooban, sa kabanalan, katuwiran, at takot, panginig sa paglingkod sa iyo, Diyos. Hallelujah, at magmana ng buhay na walang hanggan, pinagpapala sa lahat ng bagay, ang kalakasan, mahabang buhay namin kagalang-galang, mahal Pastor. And all beloved children, mahal na Panginoon, sa aming pinasalamatan, mahal na Panginoon. Hallelujah, pinagkalubang mo ng dakilang pag-ibig at pasanin, mahal na Panginoon, upang nag-iisang ebanghelyo, purong ebanghelyo yung kaligtasan, ay may papangalan sa buong mundo bago magbabalik, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Mga minamahal, ilehans po natin ang ating mga sarili, mga minamahal, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman, at isipin mo natin ating kagalang-galang, mga Pastor, ang naglehans po sa atin, at isipin din po natin, mga minamahal, ang ating mga loved ones, kung anumang uring karamdaman, problema, bisyo man niya, mga minamahal, hallelujah, ay i-cast out po natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, addiction, unbelief, and doubts, vanity, glory, pride, lust, covetous, materialism, mga bumabalik na mga kainan, panlamig, panlupay-pay, kasaw, in Jesus' name, be healed, from our soul, right now, fights have begun, in Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord, glory to God, purihin ang ating mahal na Panginoon bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus, amin na mahal na tinugon na po ang lahat ng ating nadala, sapat narito po ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos na ang panalangin ay nakaabot sa trono ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po minamahal sumigaw ng buong lakas ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan po sa taas. Hindi na po tayo lulukso dyan. Mamila sa baba na lamang po may namahal. Subalit sa taas, buong lakas. Galing sa ating mga puso ang pagsigaw ng hallelujah. Praise the Lord. More than 1,000,000 times yan ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory to God. We love you so much. There is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. There is loving God. Amen. Praise the Lord. At tayo po minamahal. At ako sa ating pong announcements.